Magandang buhay mga katapsis! Welcome sa panibagong vlog natin ngayon. So, pag-usapan natin guys, since puro matatamis, pag-usapan natin ang mga matatamis na hilig ng mga Pilipino. So, ang pagkahilig ng mga Pilipino sa matatamis na pagkain ay maaaring nag-ugat sa iba't ibang aspeto ng ating kultura at kasaysayan. Mula sa mga tradisyonal na kakanin tulad ng bibingka at puto hanggang sa moderno mga dessert, tamis ay palaging bahagi ng ating mga tadhana at pang-araw-araw na pagkain. Maaaring ang klima ng Pilipinas na sagana sa mga prutas na natural na matamis ay naka-impluensya rin sa ating panlasa. Bukod dito, ang matamis na lasa ay madalas na nauugnay sa mga selebrasyon at kasiyahan, kaya ito ay nagiging paraan ng pagpapahayag ng pagmamahal at pagdiriwa. Ang pagkahilig sa matamis ay isang masarap na bahagi ng ating pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Talagang bahagi na ng kulturang Pilipino ang pagkahilig sa matatamis na pagkain. Hindi lamang ito limitado sa mga tradisyonal na mga kakanin, kundi laganap din sa mga inumin, merienda, at maging sa mga pangunahing pagkain. Halimbawa, ang mga prutas tulad ng mangga at saging na likas na matamis ay madalas na ginagamit sa iba't ibang dessert at inumin. Dagdag pa rito, ang impluensya ng mga Espanyol ay nagdala ng ating bagong paraan ng paggawa ng matatamis tulad ng leche flan at yema, at naging bahagi na rin ng ating mga handaan. Ang pagiging abot kamay ng asukal, abot kaya ng asukal at iba pang matatamis na sangkap ay nagdulot din ng pagiging popular ng mga ito sa pang-araw-araw na pagkain. Maging ang mga street food ay mga matatamis na version tulad ng banana Q at turon na patunay lamang kung gaano kalawak ang pagmamahal ng mga Pilipino sa matatamis na lasa. Kaya't masasabi nating ang pagkahilig na matamis ay masarap na kwento ng ating kasaysayan at kultura. Bagamat masarap at nakakasiya ang matatamis na pagkain, mahalagang tandaan ang balansing pagkain para sa ating kalusugan. Maging maingat sa dami ng mga sukal ng kinukonsumo araw-araw dahil ang labis na pagkain nito ay maaaring magdudulot ng iba't ibang problema sa kalusugan tulad ng diabetes, obesity at sakit sa puso. Subukan ng mga alternatibong mga masustansyang tulad ng prutas na may natural na tamis o mga dessert na may kaunting asukal. Paminsan-minsan maaari rin nating bigyan ng ating sarili ng kasiyahan sa matatamis, ngunit gawin itong nasa tamang dami at bilang bahagi ng isang malusog na pamumuhay. Ang pagiging mindful sa ating kinakain ay susi sa pagpapanatili ng ating kalusugan habang patuloy nating tinatamasa ang mga paborito nating mga pagkain. Sa kabuuan, ang pagkahilig ng mga Pilipino sa matatamis ay isang malinaw na refleksyon ng ating mayamang kultura at kasaysayan. Mula sa mga tradisyonal na kakanin hanggang sa mga modernong mga dessert, ang tamis ay palagi nagbibigay ng kasiyahan at nagpapalakas ng samahan. Ang pagmamahal na ito sa matatamis ay hindi lamang tungkol sa panlasa, kundi pati na rin sa alaala at tradisyon at pagdiriwang nakasama nito. Kaya naman, patuloy nating ipagmalaki at ipamana ang ating mga matatamis na pagkain sa mga sumusunod na henerasyon, dahil ang mga ito ay hindi lamang pagkain, kundi bahagi ng ating identity bilang mga Pilipino. So, yun lang guys, ang siguro mga rason kung bakit tayo bilang isang Pilipino, kahit nasakop tayo ng mga kanya-kanyang mga kultura like Spanish or Japanese,
may mga tradition pa rin tayo or hindi pa rin nawawala yun. So, patuloy na lang po guys panoorin yung video kasi medyo mahaba to. So, yan naman is yung kalimutan ko pangalan. Basta panoorin na lang guys kasi while nag-edit ako nito guys, nagtatrabaho ako. So, pasensyahan nyo na po. So, ayun po. Sana po ay magustuhan nyo po ang ating topic ngayon or